Nananawagan si Senate President Francis Chis Escudero sa Metropolitan Manila Development Authority na tiyaking makatarungan, mabilis at malinaw ang implementasyon ng No Contact Apprehension Program o NCAP upang mapawi ang agam-agam ng publiko sa pagbabalik ng naturang pulisiya. Ito ay kasunod ng pag-alis ng Temporary Restraining Order o TRO ng Korte Suprema na nagbibigay daan sa muling pagpapatupad ng NCAP sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Pinuna ni Escudero ang mabagal na proseso ng pagpapadala ng Notice of Violation at iginit na gamitin na ang email o digital platforms upang mapabilis ang proseso. Binigyang diin din niya ang pangangailangang ayusin agad ang mga maling lane markings, traffic lights at signages na madalas na pinagmumulan ng hindi patas na paglabag. Ipinahayag ng Senate President ang pangamba na maaring maapektuhan ang due process kung hindi maayos ang pagpapatupad ng programa. Ipinunto rin ni Escudero na hindi dapat gawing negosyo ng gobyerno ang mga pagkakamali ng motorista. Ang tunay na layunin ng NCAP aniya ay ang mapataas ang antas ng disiplina sa kalsada, hindi ang mangolekta ng multa para sa kita. Samantala nakiisa si Senator J.V. Ejercito sa layunin na mapaayos ang pagpapatupad ng NCAP kasabay ng pagtutulak ng mas malawak na reforma sa sistema ng trapiko sa bansa. Sa kabila ng mga puna, iginit ng mga mambabatas na kung may papatupad na maayos at makatarungan ang NCAP, ay maaari itong maging epektibong hakbang sa pagpapalaganap ng disiplina sa kalsada. Isang mahalagang hakbang sa pagharap sa matinding problema sa trapiko ng bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News.